Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Sa pagpasok pa lang ng buwan ng Pebrero, impeachment agad ang ipinambala ng iba't ibang grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Maaga pa lang dumating na ang mga miyembro ng Makabayan Coalition kasama ang progressive groups sa tanggapan ni House Secretary General Sheloy Garafil ngayong araw upang ihain ang unang impeachment complaint laban kay Duterte ngayong 20th Congress. Kabilang sa complainants ang mga dating kongresista na sina Franz Castro at Arlene Brosas, pati na ang grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan. Walang gaanong binago sa impeachment complaint laban kay VP Sara na nakabatay sa betrayal of public trust bilang pangunahing ground for impeachment at naroon pa rin ang issue ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Maliban na lamang sa naging testimonya ni Ramil Madriaga na sinasabing naghatid ng malalaking halaga ng pera na nakalagay sa duffel bags base sa utos ng Vice Presidente. Kita natin maanomalya ang paggamit ng confidential funds. 11 million a day, no, doon sa 500 million pesos na confidential funds. Mula December 2020, 11 days. Hindi siya sumasagot doon sa mga tanong sa lahat ng committee, kahit na yung sa mga budget hearings. So nag-asal po sila. Ipinaliwanag din ng complainants kung bakit ngayong araw sila naghain ng impeachment. Gayong sa February 6 pa dapat matatapos ang one-year bar rule. Dito sa decision nila sa motion for reconsideration, nag-iba ang bilang nila ng session days, or at least yun ang basa namin. Nag-press now a calendar day na kung saan may session ng Congress. Alam naman natin, sa Kongreso minsan, tatlong araw na nagsisesyon, pero isang araw ang bilang. Inuwang patungan. Sa kanila, Inatay. based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yan na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. Sa totoo lang, January 16, actually, pwede na pala. Kaya Umaasa silang susuportahan ng mga kongresista ang reklamo at i-endorso ng 1/3 ng House members upang agad maitransmit sa Senado at masimulan na ang paglilitis forthwith o agaran. Samantala, wala pang 30 minuto, dumating naman ang Tindig Pilipinas na pinangungunahan ni Kiko Aquino D, Father Flavie Villanueva, Ging Deles at iba pang individual para ihain ang ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sila ang unang petitioners na naghain ng impeachment laban kay Duterte at wala rin silang gaanong binago sa reklamo maliban sa testimonya ni Madriaga na idinagdag. Articles of impeachment natin, una tungkol sa grave threat na binaba ni VP Sara Duterte laban sa mga matataas na opisyal. Pangalawa, tungkol sa 612.5 billion in confidential funds na hindi na ipapaliwanag kung paano siya ginastan. Pangatlo, yung mga allegations of bribery na naganap sa DepEd habang siya ay nanunungkutan bilang kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth niya sa kanyang mga SALN. At panlima, yung tungkol sa involvement niya po sa mga EJKs na naganap noong panahon ng administrasyon ng kanyang tao. Iginit naman ng endorser na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi recycled ang impeachment case ng grupo. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.